Okay, magandang araw mga ka-printing. Ngayon, tutukan natin kung yung mga tanong naman ninyo. Try natin sagutin sa abot ng nalalaman ko. Hindi po ako aral so kung ano lang po yung base sa karanasan ko, yun lang po yung may sasagot ko sa inyo. Pero subukan kong ipaliwanag sa inyo sa abot ng mga kaya ko. Unahin na natin yung sapphire na heat press. Kamakailan nagkaroon ako or may binili ako na sapphire heat press. Siguro last year yun, tama. Last year, bumili ako ng sapphire heat press, yung 6-in-1. That time kasi medyo tight ang budget. So bumili ako ng ganun, 6-in-1 na sapphire. Meron na siyang heat press, meron na siyang mug press, meron na siyang plate press, at meron na rin siyang cup press. Ngayon, meron ako nakita na may nangangamusta about dun sa sapphire heat press. So siguro gusto niyang malaman kung sulit ba yung sapphire heat press. So kung interesado ka, subaybayan mo itong SNL Digital Moment. Okay. So, doon natin unahin, no? Bukod pa natin yung iba pang mga tanong. So, unahin na natin itong sa sapphire. Yung sapphire heat press, kung mapansin niyo dito ngayon, hindi niyo makikita. So, meron akong biniling bagong heat press na mas malaki, yung QUAP na A3. So, pero pag-usapan natin itong sapphire heat press. Ano naging karanasan ko dito sa sapphire heat press? Itong sapphire heat press, kumpleto na kagad. Sa halagang nasa 10 to 11 ata to kung hindi ako nagkakamali. Kumpleto ka na, ang dami mo na kagad magagamit. Merong heat press, merong cup press, merong mug press na. So, ang dami mo na kagad. So, sulit ba? Para sa akin po, pang panimula, sulit naman po siya. Bakit? Kasi nga, magagamit mo na yung mga ibang heat press pa niya, katulad ng plate press. Magagamit mo, meron ka ng plate press, meron ka ng cup press, sa halagang ganun lamang. Pero, may consequence. Ang consequence po niya, hindi po siya convenienteng gamitin. Bakit hindi convenienteng gamitin? Para magamit niya po yung plate press, o yung mug press, o yung cup press, kailangan niyo pong kalasin itong heat press. Kasi isa lang po yung source ng ng init. Yung pinakasaksakan niya, isa lang po. So, ibig sabihin, from time to time, kakalasin niyo po yun. Isasaksak niyo naman po uli yung kable ng para sa mug press. Yun po yung pangit sa kanya. So, hindi siya individual na meron kang cup press, isa lang po talaga yung unit. So, yun po ang isang pangit sa kanya. At bukod doon, yung heat press po niya, dahil handy nga po, maliit po yung niya, medyo hindi conveniente para sa akin. Hindi siya parang pang mass production. Medyo mahirap siya magalaw, medyo hindi siya convenienteng gamitin. Pero nga, sabi ko nga, depende kasi sa budget ng tao. So, kung ang budget mo ay talagang tight, pwede na rin tong sapphire. Kasi nga, kompleto ka na halos. Kasi magkano rin kagad ang mug press? Ang mug press nasa 3,000. Ang plate press, magkano rin. So, sulit ka dito. Makakapanimula ka ng halos kompleto ka pagdating sa press. At isa pa, ang isang hindi ko nagustuhan din dito is medyo maliit po yung pinaka-press niya. Parang pang A4 siya. Parang ganon. So, maliit masyado. Para sa pagtatak ng damit, medyo alanganin po siya. So, pero, sabi nga, kung nagsisimula ka, pag-ariin lang kung ano yung meron ka. Actually, matagal ko rin siyang ginamit. Siguro mga 6 months ko rin siyang ginamit bago ako bumili ng A3 size na heat press, na QUAP. So, ibig sabihin, dahil nga sa tight ang budget ko ng time na yun, talagang pinag-ari ko siya. At napakinabangan ko naman siya kasi nung time na yun, dumagsa naman yung aking cup. So, meron na kagad akong cup press na nagamit. Magkano po ang cup press? Ang cup press po nasa 3,000 to 3,500, ganun din po. O di, kasulit ko rin po kagad siya. Kasulit po siya. Kung nagsisimula ka, wala ka pang ganong gamit, at medyo tight ang budget, yung sapphire po na 6-in-1 ay advisable na pwede niyong patulan. Okay po yun. Okay, so isa pa, nung nakaraan, meron ding tanong na
Actually, matagal ko na lagi nakikita yan, pero meron na naman panibagong tanong. Nangangamusta lang naman. Kamusta na daw yung aking Workforce 5790? So sa tagal, no, ngayon may nangamusta na naman ng Workforce 5790. Ang Workforce 5790 po is phase out na. Wala na po kayo makukuha Workforce 5790. Pero ako po, yung dalawang shop, meron pa rin pong Workforce 5790. Ganun po katibay ang Workforce 5790. Pambugbugan po talaga yan. Ano lang po nakakasira sa mga yan? Pagka po nalimutan nyo yung ink, hindi nyo nasalina ng ink yan, karaniwan po, papasukin po ng hangin yan, magbabara po yan. Pagka po pinabomba nyo po sa technician yan, pina-cleaning nyo po, karaniwan po, pabalik-balik na rin po yung nagiging sakit. Kaya ako nagiging kasanayan ko, pagka nagsimula na nagloko talaga yung head, unang pa-cleaning ko dyan, pangalawa, hindi ko na pinaki-cleaning yan, pinapalitan ko na. So ngayon po, dito sa Muntinlupa, sa SNL Muntinlupa po, ang gamit na natin, Workforce 5890. So yun na po yung replacement ng Workforce 5790. At the same din naman po, ano lang pinagkaiba, nawala yung mga kantuhan, sabi ko nga. Tapos mas naging tahimik itong Workforce 5890. Sa tagal, hindi ko pwedeng sabihin mas matibay siya sa 5790 kasi sa akin po, mas ilang taon na po talaga yung mga Workforce 5790 ko at talaga namang matitibay po siya. Sa ngayon po, mas marami ng conversion na ginagawa yung mga technician natin o yung mga seller natin. Meron tayong seller na ang ginagawa na. Alam mo, katulad kay RM, pagka-try nyo, pag bumili kayo kay RM ngayon, binubutasan na po yung likod para yung waste pad niya po, nilalabas na po yung waste ink niya. So, hindi na po mapupuno yung waste pad nyo. Kasi isang common na nagiging problem yun dati. Yung waste box na pupuno, pag umapaw po sa loob, yung sensor na babasa, nagkakaroon po ng error. So, ngayon, hindi na mangyayari yun kasi kung kay RM kayo bibili, yung hose po ng ink, nilalabas niya na po at doon na po sa, na meron na kagad siyang lalagyan na nilalagay. So, ganun po. Isa pa sa mga tanong na lagi ko nakikita, noong nakaraan, ayaw ko na sagutin, gawa ng paulit-ulit. Anong ink ang ginagamit ko? Okay, so, ngayon sagutin natin. Hindi po ako nagamit ng dye ink kasi konti-konti lang naman ang diferensya. Pigment lagi ang gamit ko, no? So, sa pigment po, ang gamit ko po is QAP. Kung kapag malapit sa amin, medyo hindi available ang QAP, usually Hansol. Hansol po, matingkad po ang quality compare sa QAP. Pero mas madalas kasi, mas available lagi ang QAP sa amin, kaya QAP lagi ang ginagamit ko. Hindi ko inahayaan na lagi sila mag-mix. Pero kung no choice, pinaghahalo ko. Hindi naman marunong magbasa yung mga printer. Ganun po. So, pagdating po sa printer po, yun po yung mga ginagamit ko na Pero kamakailan, si RM nag-release siya ng Super Ink. Kasi naging sakit ng mga nakaraang lagi nagbabara. Siguro yung mga supplier na nakukunan is karaniwan medyo stuck yung nakukuha. So si Mr. RM naglabas siya yung Super Ink at sa balita ko halos hindi daw nagka-clog. So ano ibig sabihin nun? Bago yung ink. Yun lang naman ang karaniwan napansin ko. Pag bago ang ink, talagang halos hindi nagbabara. Medyo may pagkakaiba pagdating sa tarpaulin printing. Pag sa tarpaulin po, katulad sa EcoSolvent, yan din ang paniniwala ko dati. Hindi naman marunong magbasa yan hindi naman taga. Pero sa totoo lang po, sa ngayon po, napapansin ko rin naman na may factor din talaga ang original ink or yung magandang ink. Ngayon po, nagbebenta na rin po tayo ng Zoomjet na printer. Yung galing mismo sa Zoomjet na ink, na EcoSolvent, sabi nung supplier natin, kaya daw tumagal ng 2 to 3 years. Mahirap paniwalaan nyo para sa akin kasi bakit? Sa karanasan ko, ang EcoSolvent, 6 months pa lang, medyo nagpe-fade out na ng konti yung tarpaulin. Pero ngayon, yung gamit ko, dahil yung EcoSolvent ko ngayon is Zoomjet na rin yung ink na gamit ko, napansin ko nga, medyo hanggang ngayon, halos 6 months na, pero hindi pa nagbabago yung kulay. Sana totoo nga umabot ng 2 years. Tsaka ako po sasabihin sa inyo kung totoo yung sinabi sa akin ng supplier na kaya talagang umabot ng 2 years. Pero sa akin po, magsi 6 months na po, hindi pa po nagbabago yung kulay. So, matibay po. Ang pinaniniwalaan ko lang dati na matibay, solvent type. Pero, etong EcoSolvent ng Zoomjet, pansin ko po medyo maganda yung quality ng ink. So, sa ngayon po, puro ink ng
ng Sumjet ang ginagamit ko pagdating sa EcoSolvent. Pagdating naman po sa solvent, hindi po ako ganong nakakapamili pa kasi itong bagong ginagamit ko na Eagle, medyo maganda naman po para sa akin yung quality niya. Pero siyempre, dahil nga magto 2 years pa lang ako sa solvent, hindi ko pa kayang ipangako yung tibay o yung tatag talaga na. Kasi ang mga solvent ink po, solvent base, karaniwan po sinasabi ng mga supplier na umaabot daw talaga yan ng 5 years to 7 years. So, masyado pa akong bago pagdating sa solvent para sabihin sa inyo yung ano yung maganda. Pero sa karanasan ko, ito, wala naman po akong problema. So, yun po. Pagdating naman po sa mga head, meron din po nagtatanong sa akin, saan ako nabili ng head? Actually po, ngayon sa Lazada lang po ako nabili. Yun ang totoo. Sa Lazada lang po ako nabili. Bakit? Napakamura po. Napakamura. Ang head po sa Lazada is nasa 10,500 lang. Kung 10,500, alam ko iisipin ng iba dyan, hindi naman tatagal. Yung head ko po sa Pasita, sa ngayon po, going to 1 year na. May tama po yung isang slot. So, nilagay ko po siya sa Light Cyan. So, nagagamit ko po siya. At malinis po. Malinis yung 5 nozzle. It happened na bago ako nakapagpalit ng ink ng Sumjet, basag na po yung isang nozzle. So, yun po ang napansin ko, simula nung gumamit ako ng ink ng Sumjet, gumanda po lahat ng buga ng ng ink. So, yung complete na po yung nozzle niya, bukod nga lang doon sa isang patay na. So, hindi ko na rin siya tinangkang linisin pa uli na So, malalaman ko rin po yung itatagal ng head ko kung paabot pa siya ng mga 2 months pa or 3 months pa. Pero, mag-1 year na po siya. So, yun po. Maganda po yung ink ng Sumjet ngayon. Hindi po to sponsor ng Sumjet. Pero, ganun po. Maganda po yung sa sarili kong sa experience ko, maganda po yung ng Sumjet. So, ano pa? Ano pong mga tanong ang sasagutin natin? Kapital. Kano kapital na kailangan nyo pag tatayo ng ganito ng printing? Kung ngayon ka magtatayo, ang kailangan nyo pong kapital, tanungin nyo muna yung bangko nyo, tanungin nyo muna yung bulsa nyo kung magkano at pwede na po yan. Bakit ko nasabi? Ang yandaan nyo lang po yung dibdib nyo. Kasi po ang printing, minsan, mahirap buhayin. Ano lang naman ang kailangan nyo sa printing? Matibay na contact. May computer ka, humanap ka ng mga contact para ka ng kumpleto. Kasi ang online po, napakadali po ngayon ng sa online. So, magpalawak kayo ng network sa online. Saka na kayo unti-unting mag-provide ng mga gamit pagka medyo meron na kayong customer. Kaya ibig sabihin, yung puhunan po, yung halaga ng puhunan, depende po yan sa kakayanan ninyo kung ano yung kaya nyong ilabas. Kahit isang computer lang ang kaya mong ilabas, ibig sabihin, humanap ka lang ng contact, meron ka mapagpapasahan. Pero kung hindi ka pa handa, hindi pa handa ang dibdib mo, kahit 1,000,000 ang kapital mo, hindi po sasapat yan. Kasi ang titignan mo lang ng titignan kung ano yung merong gamit yung kalaban mo or yung kakumpetensya mo. Sa larangan po ng printing, hindi po natin kailangan ng kalaban. Kailangan po natin matitibay na kakampi. So, huwag nyo pong itratong kalaban yung mga kasama natin. Trato nyo pong kakampi sila. At sa ganyan po, pare-parehas po tayong uunlad. So, yun lang po. Sa susunod na kwentuhan natin. Pagka may gusto kayong malaman, pilitin natin sagutin. I-comment nyo na lang po. Ayun lang po. Sa susunod na ulit.